Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna attiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal naming kapatid sa Islam at sa lahat ng mga nanonood o sumusubaybay sa mga oras na ito. Ito ang Darul Bayda. Taong 2013. Tama ba yun? 2013. Di ba? Ano yun sa English? 2013. O, di ba? 2013. 2013 buwan ng Marso nang ako ay mapadpad una dito sa Darul Bayda. So ilang taon na ngayon yun? Mahigit kumulang 10 taon. Ang 10 taon ay parang 1 taon o 2 taon lang. Lumipas ang mga nakaraang taon na maraming nangyari na hindi natin namalayan. Marami na ating mga nakasalamuha at nakasama na sila ay nauna na sa kanilang mga libingan at inaantay ang araw ng paghukom. Ganun din tayo sa kanila ay susunod. Hindi nga na lang natin alam mamaya, bukas o isang araw. Kanina lang may pinakita sa atin ang kapatid natin na si Ali Khamlon, na isa sa ating mga kapatiran na mga ngaral sa Islam sa Jeddah, na si Ahmad Peradillo, na siya rin ay namayapa ngayong araw o kahapon. Ganun din nung isang linggo ang ating kapatid na si Yusuf Bautista sa Jubail. Mga ngaral sa Islam na akala natin ang mga ito ay malalakas, malulusog, na hindi gaano sila sa kanilang katandaan na edad. At alam natin ang kamatayan na ito ay wala sa edad. Hindi ba? Anong sinabi ng Allah sa Quran? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Wala sa mga sino mang nabigyan ng buhay na hindi siya mamamayapa, mababawian ng buhay maliban sa itinakda na kagustuhan ng Allah na mangyayari. Kaya mga kapatid, kung bakit tayo nandito lagi, bakit tayo nag-aaral, bakit tayo nandito sa mundong ito? Bakit? Dahil para sambahin ng Allah, gumawa ng kabutihan. Ngayon, alhamdulillah, dito sa pagdayo ko dito sa Darul Bayda, alhamdulillah, kung nanonood ngayon si Ustad Abdul Qadir Bungkales, at yung mga si Abdul Aziz, at yung mga nauna nating mga kaibigan, mga kapatiran natin na dating mga nag-aral dito, alhamdulillah, kami ay nandirito pa rin. At alhamdulillah, ang mga nangyari noon, yung pagsasamahan natin, tuloy-tuloy pa rin yan para sa Allah. Dahil, ang sabi ng Allah sa Quran, innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Anuman ang naisagawa na pundar natin kahapon ng mga ilang taon, kung ito ay ikhlas para sa Allah, hindi ito kailanman ay mawawalan ng bisa ang gantimpala. Dahil ang gantimpala nito ay makakamit natin saan? Sa ating libingan at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Ganyan naman tayo di ba? Kung bakit tayo nandirito, bakit ka nagtatrabaho, bakit ka nag-aaral, ano ang ginagawa mo, dahil ang resulta nito hindi sa oras na yun. Makakamit mo sa balang araw, sa darating na balang araw na itinakda. Tayo nandito ngayon dito sa mundo dahil kumbaga samranaw na si iso kambasok na so kapragun na si sa alungan na more. Dito sa mundong ito, dito tayo nagtatanim. Bro, dito tayo nagtatanim.
ang pag-aani sa araw ng paghukom. Fastabiqul khairat, makipag-unahan kayo ng mga paggawa ng kabutihan. At kung bakit tayo dito sa mundo. Ngayon mga kapatid, wala akong tunay na maiisip kung ano nga bang aking ibabahagi sa inyo, maliban na lamang dahil may mga kapatiran tayo na nag-text sa atin kagabi, yung ating lecture patungkol sa marano kasi yun, yung mga nag-request ng mga kaibigan natin ay tungkol sa pakalimpang dunia. Ang mundong ito ay mapanlinlang. Ang mundong ito ay mapang-aliw. Ang mundong ito ay puno ng mga pagsubok. Dahil puno ng mga ligaya. Tama ba? May mga ligaya dito sa mundo? Hoy, meron ba ligaya? Nasubukan nyo na magligaya dito sa mundo? Magligaya ka, punta ka sa Ermita, punta ka sa Mabini, Alam mo, sa totoo lang, ang mundong ito, zail. Ang mundong ito ay hindi panatilian. Lahat ng dumaan dito, dumaan lang. At hindi mananatili. At ito ang natural na ang mundong ito ay wala kundi lilinlangin ang tao. Ang padlinglang ng mundong ito, lalo na nandyan si Satanas, na yuzayyinu lana a'malana as-say'a sayakunu madha yakunu hasanan. Si Satanas, si Iblis, na siyang tunay na ating kalaban, ay gagawin niya sa atin ng mundong ito na ang mga gawain natin na kasalanan ay gagawin niya sa ating madali at gagawin niya sa atin na pagiging normal at gustong-gusto ng tao. Mada qala al-imam qabla qalil. Ano ba ang sinabi ng imam kanina patungkol sa paraiso? Sinabi niya, huffatil jannatu bil makarih. Ang paraiso ng Allah ay napapalibutan nito ng mga gawain na kumbaga ayaw-ayaw na gusto ng tao. Ayaw natin magdarasal ng 5 beses sa isang araw. Mas gusto natin natutulog sa fajr kaysa sa itinatawag sa atin na hayya ala salah, hayya ala falah. Minsan, pagbigay ng zaka, ayaw natin magbigay ng zaka sa mga mahirap na nangangailangan. Samantala, ito ang daan patungo sa paraiso. Ilan sa ating mga kapatiran na mga bangsamoro at mga balik Islam na nandirito, na ang oras lang nila nasasayang dahil sila ay nandoon sa kanilang mga pamayanan, sa kanilang kung saan sila ngayon nandoon, pero pwede naman sila pumunta rito na katulad ninyo. Nasamantala, ito ang lugar na sinabi ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Allahu Akbar. Walang lugar dito sa mundo na pagpupulong na kung saan nababanggit ng Allah sa kanyang mga anghel ang mga taong nagpupulong maliban sa lugar na kung saan kayo ngayon ay nandirito. Whereas, where are the others? They prefer to love the life in dunya. Dahil tayo, ang mundong ito ay mas gusto natin na sisilawan natin at dahil ito ay namamangha tayo. Ang isang mu'min, ang tunay na mananampalataya sa Allah, matakutin sa Allah, alam niya ang mundong ito, walang-wala. Kaya anuman ang uri ng pagsubok na dumaan sa kanya, anumang uri ng pighati at lungkot na dumaan sa kanya o hirap sa kanyang buhay, alam niya ito na panandalian lamang. At sinasabi niya sa kanyang sarili, ang mga propeta, si Propeta Muhammad na pinakamamahal ng Allah sa lahat ng mga propeta, dumaan ng matinding pagsubok at hirap sa buhay. Ako pa kaya? Kaya magaan sa kanya. Hindi siya yung taong tunay na nawawalan, na nadidepress at nawawalan ng pag-asa at nawawalan siya ng koneksyon sa kanyang Panginoon dahil sa mga pagsubok. Bagkus, lalong tumitindi ang lakas ng tibay ng kanyang pananampalataya at koneksyon sa Allah.
Lianna, mada, fi ma'na fi hadal hadith, man sabara, ang sino man magtimpi sa mga pagsubok at hirap na kanyang dinadaanan dito sa mundo, ay ito ang isang paraan na kung siya ay napapatawad ng Allah sa kanyang mga kasalanan. At ang gantimpala ng mga taong nagtimpi para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang paraiso ng Allah. So ngayon, why do you have to worry? Alam niyo kung sa totoo lang mga kapatid, kung tutuhanin natin, mas mabahala ka, bro, kapatid ko, sister ko, kahit sino sa atin, mas mabahala tayo kung tayo ay mapalayo sa Allah na mawala ang ating pag-aalaala sa Allah. Mawala ang ating pananampalataya sa Allah. Nawalan tayo ng mga mahal sa buhay, nawalan tayo ng pera, nawalan tayo ng trabaho, nawalan lahat ng nawala. Mawala ang lahat, wag lang mawala sa iyo ang iman na pananampalataya sa Allah. Dahil wallahi ito ang tunay na pinakamalaking biyaya at yaman mo dito sa mundo, lalo na sa iyong libingan at lalo na sa araw ng paghukom, na siyang tanging magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Mundo na sinasabi natin na mapanlilang, na sinasabi natin kasiyahan, kasiyahan, anong sinasabing kasiyahan? Sinabi kanina ng imam, laisa hunaka sa'adatun abadiyah huna fi hadid dunya, li'anna hadid dunya za'il. Walang tunay na sinasabi natin na kasiyahan o kaligayahan na nandirito sa mundo. Lahat ito ay panandalian at ganun din ang hirap. Mga kapatid, mapanlinlang na mundo. Lahat tayo, kung bakit tayo rito nandito, dahil minsan, alam natin ito, we have to be honest with ourselves. Sometimes tayo yung, gusto ko yung katulad niya, na malaki yung kurso na natapos niya. Kaya minsan ng mga anak natin, yung iba at hindi lahat. Gusto niya lahat ng mga anak niya, gusto ko ikaw maging engineer. Ikaw maging doktor kasi yung katangian mo, pilyo ka sa lahat ng mga bagay, malinis ka sa mga gusto mo madiscover, bagay sa iyo ay isang doktor na anak ko. Ikaw, lampaw yung ewata. Itong anak ko na ito, masyado itong debater, mag-attorney ka. Binigyan mo lahat ng mga anak mo ng mga gusto mo para dito sa mundo. Wala man lang ni isa na napili mo na nasaan ang anak ko na magbibigay sa akin tulong sa aking libingan sa araw ng paghukom, na gusto ko ikaw mahafid ng Quran, illa man rahima Rabb. Maliban na lamang kung sino yung mga magulang na tunay, na wais, na sinasabi niya na gusto ko may mga anak ako na magtutulong sa akin sa aking libingan at lalo na sa araw ng paghukom. So anong nangyari? Lahat gumraduate. Pag nakagraduate, anong ginawa? Masya Allah, posting the Facebook. Alhamdulillah, Masya Allah, I'm very proud of you. You deserve it. Lahat ito. This is the reality. Ito ngayon ang nakikita natin sa Facebook. Di ba? Nakagraduate, summa cum laude, magna cum laude, lahat nandyan. Whereas, of course, we are all proud. Kasi lahat tayo biktima. Lahat tayo may mga kamag-anak, pinsan at mga kapatid na mga nandirito. Ngayon, hindi natin sinasabing masama. Kasi nandito rin naman tayo sa mundo Dahil para rin ito ay tamasain natin kung anuman mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa atin. Ang masama ay nagkaroon ka ng mga ganito, pero mas na priority mo, mas nagustuhan mo, mas napamahal mo yan kaysa sa araw ng paghukom, kaysa sa Allah, kaysa sa pagdikr sa Allah, kaysa sa pagbasa ng Quran, kaysa patungkol sa iyong kaligtasan. Aanihin mo yung mga yan. Sige nga, sabihin mo sa akin, bro. Ilang years ka mananatili dito sa mundo? Ilang na-success ka na? Wallahi, maraming mga na-success na ganyan. Bandang huli, anong nangyari? Pagsisisi ng magulang. Sana hindi na lang na attorney. Sana hindi na doktor. Bakit? Binigyan niya ako ng kahiyan sa aming pamilya. Dahil naging mayaman siya, wala ng pag-aaruga, pagmamahal sa amin. Akala ko ito ang mabuti sa aking anak. Waliyauzubillah. Pagsisisi sa bandang huli, bro. Binigyan mo. Nagpakahirap ka dito sa mundong ito, nagtrabaho ka, nagkayod ka para sa mga anak mo na maging professional. Anong nangyari? Bandang huli, ikaw ang kawawa at ikaw ay kanilang nilayasan. Dahil ang binigay mo at itinuro mo sa kanila ay ang makamundo na ito lang ang tanging success ninyo rito para maging professional. Bandang huli, anong nangyari? Dahil walang kaalaman sa Allah, walang kaalaman sa Quran, sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
patungkol sa araw ng paghukom at patungkol sa Allah. Wallahi, tignan mo ang kanilang mga puso, walang pagmamahal sa sinasabing relihiyong Islam. Tumanda si magulang, hinuspital. Yung mga anak na mga professional, mayroon akong pera, sige, gastos. Ganon din, iginastos lahat. Anong nangyari? Walang nagturo sa kanila pantungkol sa kanilang magulang. Ina, ama, sabihin nyo, la ilaha illallah. O di kaya nandun sa ospital, may nagbabasa na Quran. Wala. Sino nagbabasa? May kilala kayong ustad. May kilala kayong marunong hafid. Papuntahin nyo dito. Basahin lang ng Quran. Ikaw na magulang na nandoon, na malapit na lumabas ang kaluluwa sa iyong katawan, hinihingal ka na, naiiyak ka na, sabi mo, sana man lang mayroon ako naging anak na nandito, na naririnig ko na nagbabasa ng Quran. Bakit puros kamunduan na lang ang binigay ko sa kanila? Itong ibinigay ko sa kanila, sila mismo nag-away-away. Yung gusto ko na lupain na ibigay sa kanya, hindi pumayag ang kanyang kapatid. Dahil ako daw bilang isang magulang ay isang hindi makatwiran. Bakit mas malaki sa kanya at maliit sa kanya? At gusto pa niya paslangin, patayin ng kapatid niya dahil sa lupa. Pero mayaman na sila. May mga kurso na sila. Mayroon na silang mayroon. Mundo kasi. Nilinlang sila ng mundo. Niligaw sila ng mundo. Nilayo sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, mga kapatid, we have to be wise. Yumaman ng anak, attorney, doktor. Anong nangyari? Dahil sa mga kinakain niyang mga kolesterol, mga masasarap na pagkain, nagkaroon ng diabetic. Nagkaroon ng diabetes. Nagkaroon siya ng sakit. Yung pera na iginugol niya, ginastos sa kanya. Walang natira. Hanggat yumaman siya, sabi ng ibang mga anak, ang tatay natin, ang pera niya lahat ginagastos sa kanya. Wala matitira sa atin. Anak, itatanong niya yun sa mga kapatid niya, sa magulang niya, mamamatay na ang tatay natin, yung mga pera lahat niya, ginagastos sa kanya, wala na matira sa atin. Yung iba sinasabi nila, matanda na, sana mamatay na. Wallahi, may narinig ako na ganyan. Sinabi sana mamatay na. Kasi matanda rin naman. Sayang ang pera na ginagastos. Wala kang utang na loob na anak. Anong karapatan mo para sabihin yan sa magulang mo na sana mamatay na dahil walang magpag-iwan sa amin ng pera? Ito ang binigay natin na isinilaw natin para sa ating mga anak dahil dito sa makamundong ito. Sa bagay na kung saan lahat ito ay palamuti. Wali'udhu billah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma ana bihadid dunya illa ka'anni raqibun istadahtu tahta sajar tumaraha wa tarakt. Subhanallah. What a beautiful word of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ako dito sa mundong ito? Maliban sa ako ay isang manlalakbay, napadaan ako sa isang lugar, nakita ko ang isang punong kahoy, na dahil ako'y manlalakbay, ako ay napadaan lang at nadayo at nagpahinga at ito rin ay aking nilisan. Kun fid dunya ka'anaka gharibun wa abiris sabil. Gawin nyo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na kayo dito sa mundo ay manlalakbay at isang dayo na estranghero. Lahat tayo dito dayo sa Riyadh, tama? Hindi mawala sa atin na kung ikaw ay taga-Sulu, ikaw ay Cotabato, ako ay Marawi, siya ay Pingalatok sa Pangasinan, siya ay taga-Cebu na Bisaya, lahat tayo iba't ibang lugar pinanggalingan, ninanais natin na balang araw makauwi tayo. Dahil doon ang lugar na kung saan doon tayo ay panatag. Ang isang tao na dayo, isang tao na estranghero, hindi panatag sa isang lugar. Dayo ka Hindi ka mananatili dyan Lilisanin mo yan Gusto mo dumating sa lugar na kung saan taga-original na tiga saan ka at yun ang gustong-gusto mo. Tayo bilang mga tao dito sa mundo, ang gusto natin ay ang paraiso ng Allah. Pero ang tanong, nasaan tayo dito sa paghahangad sa paraisong ito na kung saan tayo ay nagiging pabaya?
Ya Allah, nagiging pabaya dahil ika nga yung syaitan na yun ay ginawa niya sa atin ng mundong ito na parang lahat gawin mo. Free, unlimited. Yan yung mga uso ngayon. Free, unlimited. Do whatever you want. At yung mga ginagawa mo pa, mabuti sa'yo na maganda yan. Bakit? Kasi wala na kasi akong kaalaman sa Islam at napabaya na ako sa lahat at gusto ko na kung ano ang mga nakikita natin. Wallahi mga kapatid, walang lugar na mahal ng Allah, pinakamalugod sa Allah ay ang pagtitipong ito sa inyo. Kaya wag niyo tignan, wag niyo sabihin na dahil kakaunti lang kami, ako'y tinatamad. No. Bro, bakit ka nandito? Para sa Allah. Bro, bakit ka nandito? Hindi para sa ustad. Bro, bakit ka nandito? Dahil pagmamahal mo sa Allah, dahil ang mu'min, ang mananampalataya, kahit saan siya maroroon, inahanap-hanap niya ang mga salita ng Allah. Gustong-gusto niya ang mga pagpupulong na ganito. Dahil ang mga pagpupulong na ito ay kung saan ang mga anghel ng Allah ay bumababa na binibigyan tayo ng mga sakina, kapanatagan. Binibigyan tayo ng kapatawaran, rahma, biyaya mula sa ating tagapaglikha. At ang Allah mismo sinasabi niya sa kanyang mga anghel, unduru lihaula. Tignan niyo ang aking mga alipin na nagtitipon-tipon para lang sa akin. Ano ang gusto nila? Saksihan niyo na sila ay kablaan tafarraku magfuran lakum. Ya Allah, Allahumma amin. Bago tayo maghihiwa-hiwalay, pinatawad na tayo ng Allah sa ating mga kasalanan. Mundo. Ano nga ba ang mundo? 'Di ba? Nakikipag-unahan tayo? Bro, Jibril, ha? Anong pinakapag-unahan mo? Ikaw bro, anong gusto mo maging dito sa mundo na marami? Mayroon ka? Ha? Ikaw? Kayamanan. Natural. Oh, yung iba sa inyo, ano? Asawa? Ha, wag mo muna natin yan dito kasi naka-live ito ngayon. Ano pa? Pera. Posisyon. Anak. Mga anak. Kotse. Kung isa lang kotse mo, kung isa lang yung cellphone mo, gusto mo mas marami pang pwedeng cellphone na bago ngayon. Di ba? Kasi ang mundong ito, natural, kapatid na Jibril, na gusto natin magparami. Magdagdag. Subhanallah. Isa sa one of the beauties, look at this, sa Quran, sa Suratul Hadid, verse 20. Ano ang sinabi ng Allah? Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al kuffara nabathuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Allahu Akbar. Look at this. Verse 20 bro, Suratul Hadid. Sabi ng Allah, alalahanin ninyo o banggitin sa kanila Muhammad, kayo na mga mananampalataya, ang buhay dito sa mundo ay isang laro. Lahat tayo dumaan ng laro. Nung ikaw ay maliit, gustong-gusto mo ng laro. Ang batang hindi naglalaro, pwede mong sabihin abnormal. Ngayon na, bisag tigulang, mahilig maglaro. Ha? Tigulang na yun. Ang paglalaro dito sa mundong ito, tayo, natural. Alam mo, annamal hayatud dunya laib walahu. Nandirito lahat yung mga gusto natin na hinahanap-hanap natin na kung saan tayo ay naaaliw. Walahu, wazina. Anong zina? Mga kapatid, mama na zina, ito yung mga palamuti. Nakita mo to, oh bro, wow man, mashallah, look at this. Bro, pasok tayo dyan. Ano yan? Merong 70% sale. Huh. Bro, wala pa akong sweldo, pwede bang umutang sa'yo? Yan. Mundo yan eh. Kasi yan, sinisila tayo. Tumatawa kayo, nakaka-relate kayo. This is the reality of the world. Ha? Dahil sa zina, dahil sa mga palamutin na nakikita natin. Wa zinatun wa tafakhurun, pagmamalaki. Pagmamayabang. Ng alin? Ng anong meron ka. Di ba? Minsan hindi siya tinatanong ng kaibigan mo, pinapakita mo pa yung relo mo. Ano yun bro? Mashallah, watch. Ano yan? Siko. Oh bro, alhamdulillah, tingnan mo. Yung sapatos mo, uy, mura lang yan. Ano yan? Nike. Skechers. Anong made in Haraj? Hindi, yung iba pumupunta sa Haraj, pero yung iba dito sa mga sa mga shopping mall. Di ba? Watafakhur, pagmamayabang.
Gusto mo meron kung ano yung uso. Gusto mo kung anong fashion ngayon. Gusto mo kung anong meron ka. Watafakhurum watakathurun fil amwal. At nakikipag-unahan kayo ng sino ang maraming may pera at kayamanan. Tama? Wallahi, this is the word of Allah. And this is the perfect words of Allah, which is true. Dito sinasabi mo, nagtrabaho ka na, gusto mo madagdagan ang iyong sweldo. Di ba? Sino sa inyo na ayaw na dagdag ng sweldo? Ha? Jibril? Ha? Sino? Faiz? Gusto mo dagdag, di ba? Ako rin, gusto ko dagdag. Tao ako, katulad mo. Lahat tayo, normal tayo. Normal. Na gusto natin na magparami. Gusto natin ng maraming pera. Gusto natin makipaghunahan sa lahat. At sa alamin nyo, sabi ng Allah, ito ay katulad ng isang tao na siya ay nandoon sa kanyang sinasakahan. Na pag siya ay nagsaka, umulan, bumunga ang kanyang mga ani. Na napakaganda tignan, naaalyo, nabibighani, gustong-gusto niya, mahal na mahal niya. Diba? Pagkatapos, dumaan ang mga lumipas ang panahon. Dahil sa tindi ng araw, anong nangyari dun sa mga ani? Dun sa mga nakikita mong namumulaklak? Ha? Sa maranaw na miyangungu. Aro, di ba? Ha? Ano yung tawag sa Tagalog? Nagtuyo na siya. Ano pang nangyari? Nag-iba na ang kulay. Hindi ba? Tayo ganyan. Wallahi bro, kahit anong gandang lalaki mo, kahit anong gandang babae mo, kahit anong meron ka, lilipas yan lahat. Magtigulang nagyud ka gihapon. Pat tumanda ka na, wala na. Wala nang kapagmamahal sa'yo ng katulad ng pagmamahal ng mga iba. Dahil minsan ang ibang tao, mahal ka lang nila dahil kung ano yung meron ka. Kung anong kasikatan mo, kung anong may pera ka, kung anong meron ka. After all of this, because not ikhlas, not for the sake of Allah, they will turn their back unto you and they will say, khaliwali. Bakit khaliwali na yan? Kasi wala na yung pakinabang. Wali'audu billah. Mga taong hindi totoo sa kanilang sarili. Mga kapatid, ano ang sinabi ng Allah sa Quran? Suratul Nazi'at. فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Ya Allah. فَأَمَّا مَنْ تَغَى, ibig sabihin nun, kung sino man yung siya ay nagmalabis, sino yung lahat na gusto niya ay ang mga kasalanan na ginawa niya. Para sa Allah subhanahu wa ta'ala, naging suwail. Dahil sa pagmamahal sa mundo, dahil sa kawalan ng kaalaman, dahil pagsunod sa kanyang sarili. فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, at dahil mas napamahal niya at gusto niya ang mundo. Mga kapatid, tignan nyo dito. Wallahi, sifat ito ng mu'min. Ang isang mu'min, kailangan hindi mo dapat mahalin ang mundo. Si propeta, di ba may dua siya, bro? Allahumma la taj'al dunyana akbar hammina. Ya Allah, wag mo gawin sa amin na ang mundong ito ang siyang malaki na aming layunin na gusto. Kasi ikaw ang kawawa. Tigumra nawa, salupugang na dunia ka mata nga sa busarakon. Dadid na makwangaw naki. Naman, pag namatay, pag ipinanganak ang sanggol, ha bro, pag ipinanganak ang sanggol, anong nangyari sa kamay niya? Nakaganyan? Nakaganyan. Oh, bakit daw nakaganyan? Ha, Jibril, bakit? Yaskor, kasi gusto niya kim-kimi ng lahat. Alahas, siko divers, yung mga laptop, yung mga lahat-lahat. Gusto niya, wala siyang ibibigay, madamot, sakim. Pagkatapos pag siya'y namatay, nakaganyan pa rin? Diba ganyan? Ay miyat pero yan na dead na kaya miya kuha ka nun. May per din sa guna. Dead na miya kuha niya nun. Anong nakuha mo sa mundo? Iiwan mo rin bro. Wala na. Khalas. Khaliwali, wala nang nangyari. Sinabi ng Allah, فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Ang sino man na lumagpas, nagparaya, gumawa ng maraming kasalanan sa mundong ito, dahil sa pagmamahal sa mundong ito, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Katotohanan ng impyerno ng Allah ay doon siya,
doon siya mapapadpad. Doon siya paparusahan ng Allah. At kung hindi siya papatawarin ng Allah, dahil namatay siya na nagtambal sa Allah, walang kaalaman, nagustuhan ng lahat ng mundo, khalidina fiha. Mananatili sa mundong ito. Doon sa impero na yun. Wa amma man, mada? فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يا الله فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف. Mga kapatid, ang layunin kung bakit tayo nag-aaral ay para maging matakutin sa Allah. لأن لا فائدة لمن طلب العلم دون خوف من الله دون خوف من الجليل. Ang sabi ng iba sa mga pantas, al-ilmu laysa al-ilmu ma hafid wa innamal ilmu ma nafa. Hindi ang kaalaman ay kung anong na-memorize mo, kung anong mayroon ka, kung ano ay naibibigay mo ng mga dalil, matalino ka, lahat. Hindi yun. Ang tunay na kaalaman ay ang kaalaman na kung saan ito'y nagbigay sa kanya ng benepisyo. Hindi siya nakapagligaw ng mga tao. Ito mismo ang sarili niya, naturuan niya ang sarili niya, paano niya idisiplina ang sarili niya, paano maging matakutin sa Allah. Dahil walang silbi ang pagiging matakutin, dahil walang silbi ang kaalaman, kung ito rin pala ay hindi ka matakutin sa Allah. Tingnan niyo yung sinabi ng Allah dito sa ayat na ito, فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ. Ang sino mang kinatakutan niya ang Allah. Dahil bakit niya kinatakutan? Dahil alam niya na may paglilitis sa araw ng paghukom. At dahil hindi niya minahal ang mundong ito at hindi niya iginugol ang kanyang oras sa lalong pagmamahal dito sa mundong ito, wanahan nafsa anil hawa, at pinigilan niya, hinadlangan niya ang kanyang nafsul hawa. Alam niyo yung nafsul hawa? Oy, mga Mindanao. Bayaginawa. Hindi naintindihan ng Luzon. Ano yun, yung bayaginawa? Naintindihan niyo yun? Oh, sariling pagnanasa. Tukso, layuan mo ako. Ito ang mga self-desire na mayroon tayo. Mayroon din ang mga hayop. Al-haywanat wal insan kilahuma simsim sawa-sawa. Lahat sila mayroon yan. Oo. Kaya ang tao, ang pinagkaiba natin sa mga animals, mayroon tayong utak na ibinigay ng Allah na tamang gamitin sa tama. At pag hindi mo ginamit sa tama, anta simsim sa ma'aish malhaywanat. Diba? Balhum adal, sabi ng Allah. Katotohanan, katulad sila ng mga hayop. Dahil ang mga binatang na da kaya yan, kaya ruruan sa marwang. Piyakang baya yan na ginawa yan, da kaya yan, law napsuan yan, lahat ginagawa, kahit anong nangyayari. Ang Muslim, ang mananampalataya, matakutin sa Allah, hindi, pipigilan niya ang sarili niya yun. Kasi alam niya, may paraiso na ibibigay ng Allah. Kasi tayo, alipin. Ang alipin, may nagmamay-ari sa kanya, na siya ang Allah ang naglikha sa atin, siya ang sundin sa kanyang kagustuhan at hindi ang kagustuhan ng sarili. Mayroon pang aya sa Quran, tungkol dito sa mundong ito. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا alal akhirah wa inna Allah la yahdi alal qaumil kafirin wal ya'udhu billah. Tignan nyo, sabi ng Allah, dahil sila, yaong mga kuffar, ay mas napamahal nila ang buhay sa mundo kaysa sa akhirah. Look at this verse, bro. Diba? Kung ikaw Muslim, mahal mo ang mundo kaysa sa akhirah, antasimsim al kuffar. Bakit? Misus minabi dito ng Allah, Dhalika bi annahum mustahabul hayatid dunya, dahil sila ay napamahal at mas ginusto nila ang mundong ito, alal akhirah, ipinagpalit sa akhirah, wa inna Allah la yahdil alal qaumil kafirin, at ang Allah ay hindi niya bibigyan ng gabay ang mga taong lumagpas at nagtalikod at hindi naniwala sa Allah. So look, ma huwa shahid fi hadhihi al-ayah? Parehas lang. Pero ang Muslim, ito ang stand natin. Ito ang panghuli, mga kapatid. Bilang panghuli, ano ang stand natin dito sa mundo? Bilang isang Muslim. Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ang stand natin? What is ma huwa mawqifuna nahnu fi hadhihi al-haya, fi hadhihi ad-dunya? Ano ba tayo dito sa mundo? Gawin ko lahat ng akhirah, kakalimutan ko ng mundo. Tama? Hoy.
Gawin ng akhira lahat, kakalimutan na ang mundo. Tama? Yan ang problema. Yan ang pagproblema pag sinabi nyo na tama yun. Mali yun. Gawin lahat ng akhira, ang mundo, kakalimutan. Explain natin ng konti. Hindi mo pwede kalimutan ng mundo dahil dito ang daan para sa paraiso. Dito rin ang daan papunta sa impyerno. Ang Muslim, ang stand natin, kailangan dito tayo sa middle. Ha? Hindi tayo secular. Hindi tayo yung lalagpas. Hindi tayo yung waluhulu, yung sumobra sa paggawa ng relihiyon o sa pananampalataya. Kasi ang mga tao minsan, puros akhira, kinalimutan na nila ang obligasyon sa pamilya, samantalang yun ay pagsamba sa Allah. Karapatan ng pamilya. Bakit? Sa Allah na lang. Maski hindi sila nakakain. Sa Allah na lang. Ha, yun ba yun? Ang turo ng Islam? Mali yun. May pera ka. Saan? Ginamit mo? Saan? Sa bahay. O di kaya ginamit mo sa lahat ng bahay mo. Hindi ka naggumawa ng masjid, madrasa, hindi ka nagbigay ng zakah, hindi ka nagbigay sa mga mahihirap. Puros lang kamunduan ang ibinigay mo. O di kaya ang ginawa mo dun sa pera mo, hindi mo na siya ginamit para sa akhirah. Ang punto rito mga kapatid, tayo bilang isang Muslim dito sa mundo, dayo at dito natin gagawin ang paraan para tayo ay tanggapin ng Allah sa paraiso. At ito rin ang daan para makapunta sa impyerno. Wahadaynahu najdain. Di ba? Ano yung aya na sinabi ng Allah sa Quran? Patungkol dito sa walatan sa nasiba kami na dunya. Ma huwa hadi qabla hadil aya, Sheikh? Wabtaghi. Shufu. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Wala tansa nasiba kami na dunya. Sabi ng Allah. Wabtaghi, gamitin mo, layunin mo, gamitin mo, ipamalas mo, wabtagi fima ataka Allah, gamitin mo, ipamalas mo, gawin mo ang mga bagay na ibinigay sa iyo ng Allah dito sa mundo, na makamundong bagay, fima ataka Allah daral akhirah, gagamitin mo sa akhirah. Malalim ba mga kapatid? Nagkakaintindihan ba ang Luzon, Visayas at Mindanao? Ha? Wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah. Upamasamranaw na usara niyo agyang kailang wanalimo inibgir kanu wallah akapag usaran niyo ron na aya kakakuan niyo ko balas o usaran niyo ron sa dunia na akhirat akakakuan niyo ron ko balas. Gamitin niyo ang lahat ng anumang biyaya na ipinagkaloob ng Allah dito sa inyo na puros kamunduan. Binigyan niya ako ng kotse, mundo. Binigyan niya ako ng bahay, mundo. Binigyan niya ako ng posisyon, pera, kamunduhan lahat. Maraming asawa, kamunduhan. Mga anak, kamunduhan. Lahat ng anong meron, palamuti ng mayroong biyaya, lahat ito mundo. Pero ang sabi ng Allah, gamitin mo yan. Saan? Sa akhirah. Now, let me ask you, how do you use it in akhirah? Mangutana ko sa inyo Paunsay pagkuan niyo paggamit para sa akhirah. Bro, ang lalim ng iniisip ninyo. Dhul Amin, Masya Allah, Dhul Amin, matagal, maununuhal mo, matagal na tayo hindi nagkita Dhul Amin, ha? At ito yung mga dati, itong mga estudyante rito, sina Dhul Amin at saka sina Yashkur, Uthman. Tanong ko, sagutin mo. Katulad ng mga ari-ari ng stars para sa akhirat, tulad sa isang bahay, pwede natin lagyan ng masala doon para siman sa bahay, may salahan sila doon. At the same time, yung mga lecture doon sa bahay. Masya Allah, Masya Allah. Takbir! Tama? May kokontra? Binigyan ka ng maraming pera. Gagamitin saan? Sa akhirah? Paano mo magamit sa akhirah? Bro, ikaw, tanong ko sa'yo. Anong pangalan mo? Mishari. Ganda ng pangalan nito, Mishari. Mishari, paano mo gagamitin sa akhirah yung pera na binigay sa'yo dito ng Allah? Pagbibigay ng zakah. Pagbibigay sa kawanggawa sa mga hirap. Di ba? Binigyan ka
ng malaking posisyon. Gobernador, mayor, oh, mashallah. Congressman, senador, guro, teacher, engineer, doktor. Bro, paano mo yun gagamitin? Bro, kumusta ka, ha? Okay ka lang? Malalim yung inisip mo eh. Kanina pa ako sa'yo, pero malalim ang inisip mo. Ano, paano mo yung gagamitin? Ha? Gamitin sa Ustad, sa pagtulong sa mga tao na kailangan, kapatiran sa pamilya, pag-servisyo. Pagserbisyo. Totoo yan. Lahat ng anong meron tayo, gamitin siya. Kasi ang problema minsan, nagkakaroon tayo ng maling pananaw. Alam mo bro, ang maling pananaw nila, Sheikh, sinasabi nila, wag, grabe si Ustad, bakit? Bumili na ng 2 kotse niya. Miya dunya na siya ngayon. Miya dunya rin siya ito na. Mimbalay pansawalay na, patakanda na, miya masa pansawalay sa Baklaran, sa Quiapo, sa Sinter, sa Marawilat. Ang dami-daming mga bahay na binili niya. Grabe, na dunya na siya, nakalimutan na niya ang Allah dahil sa dunya. Ang tanong, bamaratas o kapamasa sa Madaklawalay? Masama ba na bumili ako ng maraming kotse at bahay? Kung meron naman ako, di ba? Ang masama kung ikaw ay umuutang. Social climber ka, hindi bagay sa'yo. Wala kang pera, hindi mo kakayanin, utang ka ng utang, o di kaya ginagamit mo pa na riba. Hindi ba? Kung anong meron ka, yun lang. Fattakullah mastata'tum. Sa pati nga sa pagsamba sa Allah, takatakutan mo ang Allah, kung anong kakayanin mo. Kung anong kakayanin mo, gawin mo. Hindi ako na dunya, kasi marami akong pera. Bumili ako ng ganito. Ano pang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya? Inna Allah yuhibbul abda ay idha yara athara ni'amuhu. Fi ma'ana al-hadith, katotohanan ng Allah, mahal niya ang isang alipin na pag may mga biyaya ng Allah sa kanyang alipin, ito'y pinapakita niya. Oh. Correct. Magdadamit ako ng maganda, maski mahal ang damit ko. Kaya ko naman eh. Ang masama, nagiging israf. Hindi ka namimigay, tapos ang dami-dami, hindi mo pa ginagamit. At nagiging matapobre ka na. At yun ang problema eh. Bro, balance. Balance mo. Kaya sinabi ng Allah, wala tansa nasiba kami na dunya at huwag mo kalimutan ng anumang mga biyaya at anumang obligasyon ninyo dito sa mundo. Anong obligasyon dito sa mundo? Anong biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah? Obligasyon mo, gamitin yun para sa Allah. Gagawa ako ng bahay, ya Allah, marami para sa iyo. Gagawa ako ng masjid, madrasa, lahat para sa iyo. Magpapakabuti ako ng damit, ya Allah, dahil innallaha jamil wa yuhibbul jamal, gagamitin ko para sa iyo. Lahat. Ang Muslim, wais, gamitin niya lahat para sa Allah. Mga kapatid, alhamdulillah, sana sa mga sandaling ito, napulutan natin ng aral, nagbigay pukaw sa atin, sa ating kaalaman, at sa ating pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang mundong ito ay mapanlin lang. Pero ang Muslim, wais, gamitin niya na wag mapangibabaw ang pagmamahal sa mundo, ngunit gamitin niya ang mundong ito para sa akhirah. Paano niya gagamitin? Ang buhay natin sa mundo, kaya nga sinasabi, Islam is a perfect way of life kasi lahat ng gawain natin dito sa mundo ay lahat uri ng pagsamba kung ang kondisyon, unang kondisyon, ikhlas. Gagawin mo lahat ng mga mabubuting gawain, pagtulong sa kapwa, pag-aaral, lahat ng mabuti para sa Allah. Yun ang ikhlas. Pangalawa, gagawin mo sa paraan ng pagsagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumain siya, natulog siya, uminom siya, nakihalubilo sa mga tao, bumisita sa may sakit, nakipagkaibigan sa mga Hudyo at mga Kristiyano, mga ahlul kitab, napakabuti ang bilang isang ulirang ama at asawa. Lahat ng ito pagsamba dahil ayon doon sa turo ni Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa zadakumullahu ilma, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.